Nakakapagod. Ano ba naman yan? Kung kailan nagmamadali yung tao. Pare, ang long-long ng daan. Sa susunod na tatawid ka, titignan mo yung dinadaanan mo. Nandadamay ka pa sa ginagawa mo. Pasensya ka na sa akin, pare. Medyo nahilo lang ako. Galing kasi akong bukid. Di mo ba alam na nagmamadali ako? Nakabalag tuloy ako. Pasensya ka na talaga, pare. Pasensya, pasensya. Sa susunod, mag-iingat ka naman kasi. Pasensya ka na talaga, pare. Hindi ko naman sinasadyang nangyari. Sige, dyan ka na. Baka mamaya wala na yung kausap ko. Istorbo. Ano ba yan? Pasensya na po kayo. Sa susunod, titingin ka sa dinadaanan mo. Iba-iba kasing tinitignan. Pasensya na po ulit kayo, ma'am. Ruby? Ikaw na ba yan? Mitch? Oo, ako ito. Nako, pasensya ka na. Hindi kita napansin. Ayos lang. Hindi mo naman sinasadya eh. Kamusta ka na? Heto, ayos lang. Ikaw, kumusta na? Ako? Eto, ayos lang din. Mukhang asensado ka na. Oo naman. Mabuti ka pa. Siguro, mayaman yun na pangasawa mo, no? Naalala mo ba yung kabatch natin si Masong? Oo, bakit? Siya ang napangasawa ko. Isa siyang kontraktor, kaya eto, medyo nakaluwag-luwag. Ganun ba? Ikaw, sinong napangasawa mo? Si Berto. Yung kaklase natin noon. Si Berto? Na laging nalilate? Dahil nagbubukid, tama ba? Oo. Siya kasi masugid kong manliligaw. Kaya, siya'y nakatuluyan ko. Naku naman, Ruby. Sana naghanap ka man lang ng may kaya. Para sana, naging maganda naman ang buhay mo, katulad ko. Ayos lang naman ako, Mitch. Tignan mo ko, nabibili ko lahat ng gusto ko. At walang iniisip sa buhay. May pangarap din naman kami kahit papano. Aba, dapat lang. Sayang naman ang panahon, Ruby. Hindi pa siguro ngayon ang swerte namin. Kailan pa? Aba, tumatanda na tayo, no? Kaya nga, iniisip din namin yan. Dapat nga, wala na tayong iniintindi. Kundi mag-shopping o kaya mamasyal sa ibang bansa. Darating din siguro yun. Hindi pa ngayon. O siya, sige na. Baka may gagawin ka pa. Oo. Magluluto pa kasi ako. Baka darating na yung asawa ko galing bukid. O sige, mabuti pa ako. Marami akong katulong. Kaya hindi ko na iniintindi ang magluto. Mabuti ka pa. Sige, alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Ikaw din.
Kawawa ka naman, Ruby. Mukhang ang hirap ng pinagdadaanan mo sa buhay. Masaya ako para sa'yo, Mitch. Kahit simple lang ang buhay namin, nakakaraos naman kami kahit papano. Grabe, ang init. Nakakapagod. Konting tiis na lang. Magiging maayos din ang lahat. Oberto, diyan ka na pala. Ruby. Medyo nahilo lang ako. Napagod ako sa sobrang init kanina. Ganun ba? Magpahinga ka muna. Ikaw, saan ka galing? Sa palengke. Nagtinda ng gulay. Eto, oh, may natira pa nga. Eto na lang ulamin natin ngayon. Ganun ba? Masyado ka naman nagtitipid. Sayang naman. At isa pa, para may maipon tayo. Ganun ba? Sa bagay, tama ka dyan, Ruby. Kumusta sa bukid? Yung mga tanim mong palay. Maayos naman. Magaganda at malulusog ang mga tanim natin ngayon. Mabuti kung ganon, para mas mabilis tayo makaipon. Kaso, sobrang baba naman ang presyo ng palay kapag binenta mo ito. Oo nga. Wala naman tayong magagawa. Konting tiis lang. Kailan pa ba tayo asinso nito? Bakit? Hindi ka ba masaya sa buhay natin na ganito? Hindi naman sa ganun. Iniisip ko lang naman kayo ng mga bata. Maliliit pa naman yung mga anak natin. Kaya may panahon pa tayo. Nag-aalala din ako. Gusto ko kayong mabigyan ng magandang buhay. Mangyayari yan, Berto. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Sana nga, Ruby. Sana nga. Maiwan muna kita dyan. Magluluto muna ako ng pagkain natin. Sige na. Mauna ka na. Dito muna ako magpapahinga. Sige. Masong? Masong? Mukhang wala pa si Masong ah. Matawagan nga. Si Mitch tumatawag. Hello? Hello, Masong. Nasaan ka na? Hindi ka pa ba uuwi? Baka hindi pa ako makakauwi ngayon. Marami pa kasi akong tatapusin na trabaho. Ganun ba? Baka mamaya kung ano na naman ginagawa mo. Pwede ba, Mitch? Tumawag ka ba para makipagtalo sa akin? Hindi naman. Palagi ka kasing wala dito sa bahay. Halos hindi na tayo nagkikita. Kung di ako magtatrabaho, anong ibibigay ko sa inyo? Mga pambili ng mga luho mo. Bakit ba akong sinisisi mo? Dapat lang na ibigay mo mga gusto namin at mga pangangailangan ko. Yun naman pala,
Kaya hayaan mo muna ako kung uuwi ako o hindi. Ang mahalaga, na ibibigay ko lahat ng mga gusto nyo. Sige, umuwi ka kaagad. Pag wala kang ginagawa dyan, hihintayin ka namin. Sige na. Masong, mukhang bihis na bihis ka. Oo, may lakad kami ng mga kumpare ko. Ganun ba? Pwede ba akong sumama? Wag na. Anong gagawin mo doon? Gusto ko lang naman makasama ka eh. Oh, ito. Mamasyal ka na lang. Gusto ko lang naman sana na makasama ka kahit paminsan-minsan. Magkasama na nga lang tayo dito sa bahay. Hindi ba tayo pwedeng mamasyal naman na magkasama, Masong? Mitch, nagawa na natin yan dati pa. Matanda na tayo para sa mga ganyang bagay. Pati sa mga bata, wala ka ng panahon sa kanila. Andyan ka naman, di ba? Gusto ka rin naman namin makasama, Masong, kahit papano. Marami nga akong ginagawa sa trabaho. At para sa inyo din naman lahat ng ito. Lumabas naman tayo. Kapag may libreng oras ka. Kung gusto mo, yayain mo yung mga kaibigan mo para may makasama ka. Masong, iba pa rin na magkakasama tayong pamilya na lalabas. Saka na, kung hindi na ako busy sa trabaho. Hindi bali na lang. O sige na, alis na ako. Baka kanina pa ako hinihintay ng mga kaibigan ko. Sige na, mag-iingat ka. Siya nga pala, baka gabihin ako. Huwag mo na akong hintayin na maghapunan. Sinabi ko na kasi sa'yo na huwag ka nang sumama sa akin. Yan tuloy, napagod ka. Ayos lang. Wala din naman akong ginagawa sa bahay eh. Ikaw talaga. Gustong gusto mo akong kasama. Siyempre naman. Pasalamat ka nga. Wala yung mga bata eh. Kung hindi, baka sasama din yun sa atin. Naku, sigurado ako dyan. Tara naman. Teka na. Magpahinga ka muna. Mukhang napagod ka sa bukid. Oh, Ruby. Sobrang init kasi. Nakakapagod. Saglit lang. Baka nagugutom ka na. Magluluto muna ako ng pagkain natin. Ayos lang naman ako, mahal. Hindi pa naman ako nagugutom. Magpahinga muna tayo rito. Sige, saglit lang. Umupo ka muna at kukuhanan kita ng tubig, mahal. Sige. Ito na yung tubig mo, mahal. Salamat. Mukhang malalim yung iniisip mo, ah. May iniisip lang ako, Ruby. Ano naman yan, mahal? Iniisip ko lang. Ruby, ano kaya kung magtayo tayo ng sarili nating negosyo? Negosyo? Bakit, mahal? Napapagod ka na ba sa pagbubukid? Hindi naman. Baka sakaling gumanda naman ang buhay natin. Pwede naman. Total, sa tagal ng panahon na nagbubukid ka, may naipon na rin tayo kahit papano. Sobrang baba kasi ang presyo ng palay ngayon. Kung aasa lang tayo doon, mahihirapan tayo. Kung sa bagay, tama ka dyan. Habang bata pa yung mga anak natin.
may lupa naman tayo na pwedeng pagtayo ng negosyo. Di ba? At may naipon na din tayo na pwedeng pagsimulan natin na maliit na negosyo. Para naman hindi tayo laging ganito. At sakaling gumanda naman ang buhay natin. Dapat asikasuhin na natin yan. At pag-isipan natin mabuti ang gagawin. Oh, Ruby, ayaw ko kasing nakikitang nahirapan kayo. Ano ka ba? Ayos lang naman kami. Kayo lang naman ang iniisip ko palagi. Kung ano sa tingin mo makakabuti para sa atin, susuportahan kita, mahal. Salamat, Ruby. Masong! Masong! Aalis ka na naman ba? Oo, marami kasing project ngayon at kailangan na ako sa site. Hindi ka na ba kakain? Sabayan mo na ako para may laman yung tiyan mo bago ka pumasok. Hindi na, nagmamadali na kasi ako. Eh di ipagbabalot na lang kita. Wag na. Masong, masyado ka na yatang abala sa ginagawa mo. Ano ka ba? Sinasamantala ko lang habang may pagkakataong kumita. Eh, wala ka na kasing panahon para makasama kami ng pamilya mo. Mitch, kung hindi ako kikilos, hindi ko may bibigay lahat ng mga gusto nyo. Mamasyal na lang kayo ng mga bata. Gamitin mo yung credit card ko. Sige, ipapasyal ko na lang yung mga anak natin. Bilhin nyo lahat ng gusto nyo. Sapatos, alahas, damit, kahit ano. Kumain kayo kahit anong gusto nyong kainin. Hindi ka pa pwedeng makasama namin. Kahit hintayin ka na lang namin. Hindi na siguro, kayo na lang. Sa labas na lang kami kakain ng mga bata. Anong gusto mo? Para bilhan na lang kita. Huwag na. Magkagabihin na ako ng uwi. Sige, alis na ako. O sige, mag-iingat ka. Salamat. Paano na tayo niyan, Masong? Wala ka ng project. Bumagsak ng kumpanya na pinagtatrabahuan mo. Hindi ko nga alam kung bakit biglaan mawawalan ako ng trabaho. Naubos na rin yung mga ipon natin. Itong bahay, baka kunin na rin ng bangko. Hindi natin napaghandaan kung bakit aabot tayo ng ganito. Kung alam ko lang, inuna kong inipon yung mga perang binibigay mo sa akin noon. Hindi naman natin alam na mangyayari sa atin ito. Sana, pinaghandaan natin yung ganitong sitwasyon. Kaya nga, baka mag-apply muna ako kahit anong trabaho para may panggastos ng mga bata. Sana pala, nag-ipon tayo nung malakas ka pang kumita. Hindi naman natin alam na mawawalan ako ng trabaho.
Biglaan pa. Kaya nga ako, papasok na lang ako bilang katulong para makatulong ako sa'yo. Pasensya ka na, Mitch. Pati ikaw nahihirapan ng dahil sa akin. May magagawa pa ba ako? Nangyari na to. Kaya, kailangan matutunan natin ang pagkakamali natin sa buhay. Kaya nga, kahit ganito ang nangyari sa atin, ang mahalaga, magkasama pa rin tayo. Magsimula ulit tayo. Kasi, nakalimot tayo. Hindi natin inaasahan na darating tayo sa puntong ganito. Kaya nga, nasa huli ang pagsisisi. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa'yo. Salamat. Salamat po. Mahal, may darating pala tayong mga semento at bakal ngayon. Ganun ba? Tamang-tama. Naayos ko na lahat ng paninda natin. Ganun ba? Kumusta na pala yung bukid natin? Binilin ko na kay Kuya Romeo na siya muna daw ang bahala doon. Mabuti na lang at may mapagkakatiwalaan tayo na magbabantay sa bukid. Kaya nga, kahit pa konti-konti, napapalaki natin ang negosyo natin. Nang dahil dito sa negosyo natin, nakapagpatayo na tayo ng sarili nating bahay. Kaya nga, unti-unti na natin naabot ang mga pangarap natin. Basta, tiwala lang tayo. At magtutulungan kahit mabagal yung pag-asenso natin. Mahalaga, pinaghihirapan natin. Kumikita tayo sa malinis na paraan. Basta mahal, kailangan natin ng pagtsatsaga at pagtitiis para sa mga pangarap natin. Tama ka dyan, Ruby. Mahal, puntahan ko muna yung mga bata sa eskwelahan. Sige, mag-iingat ka. Hintayin mo na kami. Sabay-sabay na tayo kakain mamaya. Mas masaya yun. Magkakasalo tayo. Sige mahal ha, maiwan mo na kita. Sige. Sakto. Nangangailangan sila ng helper. Pwede na to. Para sa pamilya ko. Sana matanggap ako. Tao po! Tao po! Tao po! Maaari po ba akong mag-apply ng trabaho? Ano po yun? Nakita ko kasi nangangailangan po kayo ng helper. Pwede po ba akong mag-apply? Oo. Naghanap kami. Andyan po ba yung may-ari? Gusto ko sanang mag-apply. Sigurado ka? Nakakayanin mong trabaho dito? Oo naman po. Kaysa naman magutom ang pamilya ko. Ganun ba? Kailangan ko kasi ng pagkakakitaan, lalo na ngayon. Sige. Patingin nga ng resume mo. Kilala mo ba yung may-ari dito, pare? Oo. Kung ganun, pwede mo ba akong tulungan para matanggap ako? Sige pare. Tanggap ka na. Ha? Paano mo nasabi na tanggap na ako?
Oo pare, dahil ako ang may-ari na hardware na to. Talaga? Totoo na sa'yo to, pare? Oo pare, sa akin tong hardware na to. Pasensya ka na, pare. Sa inasal ko dati. Kalimutan na natin yung pare. Nagpapasalamat ako sa'yo, pare. Dahil may trabaho na ako ngayon. Isa ka sa naging inspirasyon ko. Kaya lalo akong nagpursige sa buhay. Sa simpleng pagbubukid, nakaipon kami ng asawa ko. Kaya eto kami ngayon. Mabuti pa kayo, pare. Ako, halos hindi ko makasama ang pamilya ko. Ganun ba? Kahit abala tayo sa trabaho, dapat may panahon ka rin sa pamilya mo. Tama ka, pare. Tiyaga lang at tiwala sa kakayan natin. Makakaraos din tayo kahit papano. Akala ko, palaging magandang takbuhan ang buhay namin. Yun pala, hindi. Ang mahalaga, nakita mo ang pagkakamali mo. Pwede mo pa itong itama. Nawalan din ako ng panahon sa pamilya ko noon. Yan ang huwag mong gagawin. Kahit abala ka sa trabaho, iba pa rin pagsama mo ang pamilya mo. Tama ka dyan, pare. Pwede ka pang magsimula ulit. Oo naman. Salamat, pare. Pwede ka nang magsimula. Turuan kita. Sige, pare. Halika, pasok ka. Dito mo yun. Hindi lahat ng pera ay kayang bilhin ng kasiyahan. Mahalaga pa din ang oras sa pamilya. Huwag natin ipagyabang ang anuman meron tayo. Baka isang iglap lang, mawala ito ng bigla at mabago ang kapalaran natin sa buhay. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong car shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Car Shampoo. Extremely foamy car shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano pang iniintay mo? Check out mo na yan!